Sa inyo pong monitoring, marami pa bang bodega sa bansa ang illegal na nagtatago ng sako, mga bigas at pinaniniwalang mga smuggled? Base po sa impormasyon po natin, meron po mga bodega tayong pinasantayan po ngayon kasi doon sa derogatory information na po natin natanggap, sa Luzon, Visayas, Mindanao po, meron pang mga bodega na nagtatago po ng isang damakmak ng bigas po. Oo. Ito bang nauna ninyong napasok? Kumusta na po ang kanilang mga papeles? Illegal ba ito o illegal? Ito pong itong ginawang inspeksyon ng Bureau of Customs kasama nga doon si Speaker Romualdez and Congressman Erwin Tulfo? Opo, nung mga nabisita po natin nila Speaker po sa kanikong Erwin po ay nakapagsumitin po sila mga dokumento at atin po ngayon binubusisi at iniimbestigahan lahat po ng kanilang sinumiting dokumento. Meron po tayong mga nakitang mga konting discrepancy at sa initial po na pagbasa po ang kanilang mga dokumento. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagbusisi namin. Within the week po, makakapag-recommenda na po kami kung ito po ay for seizure or for release. Bakit nga po nandyan yung mga sako-sakong bigas at parang tila nakatago lang po sa kanilang mga bodega imbis na ilabas sa merkado? Yun po, base po sa mga natanggap po namin information, ito po talaga ay tinatago nila at inaantay po na tumaas po yung presyo. Based din po doon sa mga interviews po namin sa kanilang mga personero doon sa bodega, ganun din po ang kanilang sabi na mukhang inaantay pa po nila medyo umakit po yung presyo. Kung kukumpitin nyo nga ho, ang dagdag po na 4 kilos, 10 piso, 5 piso, kung itatranslate po sa 500 sako po times 50 kilos per 100 milyon po aabutin ang kanilang kikitain po. Grabe talaga pong dapat makasuhan po itong mga bodega na to, itong mga hoarders na to. Meron ho ba kayong mga kaso mga walang konsensya, pine-prepare? Oo, grabe. Sir. Based po sa Bureau of Customs naman po, ang tinitingnan po natin is yung derogatory information na natanggap natin na ito po ay lahat ay mga smuggled. Either pinasok po through outright smuggling or dun sa misdeclaration or dun sa technical smuggling na tinatawag po. Nag-coordinate naman din po tayo sa Department of Trade and Industry saka sa Department of Agriculture para kung mapasukan naman po nila yung dun sa hoarding aspect naman. Okay. Paano po natin na masisiguro dito, sir, no, na hindi na mauulit kung halimbawa ay talagang smuggled iyang mga bigas na yan, hinord pa. Napakawala talagang konsensya sa mga mahirap magsalita dito sa radyo gusto ko murahin para masiguro natin na wala na pong makakapasok na mga kontrabandong ganyan. Paano po natin ginagawa at intensify ang ating kampanya laban sa smuggling ng bigas? Opo, dire-diretso naman po ang mga operations po natin sa loob po ng port saka sa labas. Daang-daang milyong halaga na rin po atin ang huli sa loob. Ngunit meron pa rin po talaga nakakalusot sa labas. At hindi po rin natin silang titigilan kahit nasa labas na po yan. With the visitorial powers po given by the Customs Commissioner at suporta po ng Kamara nila Speaker sa kanila kung Erwin Tulfo po. Dire-diretso po ang aming operations against this smuggled rice po. So far, sir, ilan na pong sako ng bigas yung estimate ninyo, yung nakikita nyo sa mga bodegang ito? Estimate po natin is around 500,000 bags na po, of 50 kilos. Kalahating milyong sako po. Ayan. And then sabi nyo dito lang yan sa Luzon, tama po? Opo, sa Bulacan pa lang po yan. Sa Bulacan lang. Po tayo sa Visayas, saka sa Mindanao. Saka dito po sa Luzon, marami pa po tayong minamanmanan. Naka 24/7 na po yung mga intelligence operatives po namin, nagmamanman na po. Based doon sa mga information na dire-diretsong pumapasok po. Lalo na nag-umpisa tayo mag-operate. Ayan. So sa tingin nyo po ay ilan pa yung makikita nyo mga ganito, sir? Hindi ko lang po muna may bigay yung detalles, ma'am. Opo. But sooner or later po, meron po tayong mga papasukin. Okay. So yung mga pinasok nyo na po dito sa Bulacan, ano na po ba to? Parang suspended ba sila or are they still doing business?
Ay, hindi po, mga nakakandado po ngayon ito at binabantaya po ng ang kawani ng Bureau of Customs saka katulong po ang Philippine Coast Guard ng Task Force Aduana. Okay, so mensahe na lang po sa mga ganitong mga nangho-hoard at itong mga mapagsamantalang mga bodega na to sa mga may-ari po nito. Ano po ang mensahe nyo, Sir Alvin? Opo. Yes, ma'am. Pakiusap lang po namin sa mga mabibisita pa po namin. Kung kayo po ay wala naman tinatago, wag po kayong matakot, wag kayong mag-alala. Kung kompleto po lahat ng dokumento at legal naman ang inyong ini-imbak na imported na rice o na bigas, ipakita nyo lang po lahat ng kinakailangang dokumento, mapagpakita ng legal nito, wala namang po magiging kaso. Ngunit dun po sa mga nagtatago ng mga smuggled rice, yung mga nakakandadong warehouses pa o dyan na nagtatago, matakot na po kaya sooner or later nandyan na po kami, kakatakot po sa inyo. Mhm.